Heyo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Usapang balitang dagat na naman tayo mga tol dito sa West Philippine Sea dahil hindi na natapos-tapos ang mga atensyon na nagaganap dito, no. So itong panonoorin natin mula dito kay Sir Pao PH mga kapatid, no. Yung AFP daw ay nagbabalak na bumuo ng AFP Maritime Militia, no? Maritime Militia. Sounds familiar, ha? Ito na ba ang tatapos sa pang-aabuso ng China? Parang ito ata yung magbabantay, no? Ito yung ipoposte nila dyan. Well, makakatulong kaya yan mga kapatid. Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, syempre hinihikayat kita. Huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH mga tol. Nakalagay ang link sa ibaba ng kanyang YouTube channel. Yan, subscribe na po kayo sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, commentary and reaction sa mga pinag-uusapang issue at topic ngayon sa mundo ng internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe, ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. When you say reserve force, it's not just land-based forces. So we are also trying to develop our reservists who will be able to operate in the sea. Bilang pantapat sa dumaraming presensya ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea, plano ng national government na magpadala na rin ng naval reservists sa lugar. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa ngayon ay nasa initial stage na ang nasabing plano. Yun nga yung gusto nga natin, yung mga fisher folks natin ay gawin din natin mga reservists. At tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. O di ba ang China mahilig sa ganyan, no? Magpapadala sila ng napakaraming mga Chinese militia vessels nila, di ba? Na mga mangingisda daw, di ba? Pero ang totoo funded ng government nila at saka talaga namang part ng government nila. 'Di ba? So pwede rin tayo magpadala ng mga ganyan, tapatan natin sila, 'di ba? Magpadala tayo ng mga pero tanong, marami ba tayong barkong katulad nung ganun? Baka namang mga maliliit na bangkang pangisda lang yung ipadala natin, babanggain lang 'yun. 'Di ba? So, mas maganda kung talaga meron tayong ganun, bubuin natin, ilalagay din natin at ipepwesto din natin, 'di ba? Armed Forces of the Philippines ng ating bansa ay hindi nagpapatinag sa panghaharas at pambubuli ng China. May plano ang Armed Forces of the Philippines ngayon mga kaalyado na makisayaw sa sariling tugtugin ng China. Tama. Seryoso po kasi ang ating AFP Chief of Staff nang sinabi nitong bubuo rin ng sariling maritime militia ang ating bansa at ito-train bilang mga reservist ang mga mangingisdang Pilipino para kung sakaling dumating man ang mas mainit na tensyon ay nakahanda ang ating puwersa para ipagtanggol ang ating bansa. Pagdating sa tapang, walang duda mga tol. Pagdating sa tapang, hindi mo mapapatakbo mga Pilipino. Kaya okay yan, okay ang suggestion ng AFP at yung binabalak nila, pinaplano nila, no? Lalo na yung mga mangingisda na talagang yun ang kabuhayan nila na inaagaw sa kanila. Yung mga kirot sa puso niyan, talagang pag umapoy ang mga yan, ay nako. So magandang buhay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kaalyado. Share ko lang sa inyo itong latest na balitang ito. Click subscribe muna mga kaalyado and palike nitong video bago natin simulan. Maraming salamat sa inyo. Kinukonsidera po ngayon mga kababayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na mag-deploy rin ng militia forces sa West Philippine Sea para mas mapalakas ang patrol capabilities ng ating bansa. Parang katulad nung sa China na Chinese militia para magsilbing auxiliary o reserbang puwersa ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ang ideya pong ito ay mula sa ating AFP Chief of Staff General Romeo Browner. At bukod dyan ay plano din ng AFP na i-train ang mga mangingisdang Pilipino na naglalayag malapit sa disputed territory para maging reserve force ng ating bansa dahil nga sa mas lumalalang aggression ng China sa West Philippine Sea. So para sa akin naman mga kaalyado, maganda naman yung ideya na i-train ang mga mangingisdang Pilipino. Pero hindi lahat makikiisa dyan. Dahil nga mangingisda mismo ang unang nakakaranas ng panghaharas ng China dyan sa West Philippine Sea. Ang problema lang dyan,
syempre, kung ite-train mo yan, pero yung ano niyan, yung pasensya niyan, hindi basta-basta yun, no? Kasi hindi ka naman sundalo eh, hindi ka naman pulis na ando dun yung mahabang PC mo sa pagpapasensya. Pag etong mga to na ape, hindi mo talaga makokontrol yan, baka bigla-bigla na lang pumalagyan. Pero syempre, meron din namang mga iba na ang gusto lang nila mangisda, gusto lang nila kapayapaan. Pero syempre, meron din naman talagang suasama at ipagtatanggol nila yung kanila. Parang ano yan mga tol magsasakang inaagawan ng lupa. Parang ganun yan. Parang mga magsasakang inaagawan ng lupang sasakahan. 'Di ba? Handang makipaglaban yung mga yon mga tol. So etong mga mangingisda, ito yung kabuhayan nila at inaagawan sila ng ganyan ng ibang bansa pa, 'di ba? Talagang handa rin makipaglaban yan. Kumbaga alam nila ang panganib na nakaabang. Alam nyo may naisip akong ideya, pero wag nyo mamasamain ha, ito ay suggestion ko lang naman. Mas maganda siguro na alukin nila ang mga rebelde na sumuko na at oferan na maging army reservist. Kasi itong mga rebelde mga kaalyado talagang trained na yan, may mga alam na sa paghahawak ng baril at talagang malakas ang mga loob niyan. Siyempre kung nangyari yun, napawalang sala na sila, may pagkakataon pa silang makabawi. Kaso mahirap yan, rebelde nga yan eh. Rebelde nga yan eh. Mamaya offera niya ng mas malaking offer ng China, bumaliktad yung mga yan. Mahirap pagkatiwalaan yung rebelde. Sa mga kasalanan nila sa ating bayan, di ba? Oo. Anyway, pumasok lang naman yan sa napakalikot kong isipan mga kaalyado. Pero sobrang pabor ako dyan sa naisip na hakbang ng Armed Forces of the Philippines ng ating bansa. So balik na tayo sa reference na tinatalakay natin mga kababayan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner, ang programa daw na ito ay para mas ma-develop ang land-based reservist ng ating bansa at ang mga willing na mailagay para mag-operate sa karagatan. Pero ang deployment ng mga ito ay nakadepende kung kailan darating ang mga barko na ipapagamit sa maritime militia. At syempre ang pondo. Syempre sasahuran din yan mga kaalyado. Wala nang libre ngayon, lalo na kung buhay ang nakataya. Plano din ng Armed Forces of the Philippines na dagdagan pa ang deployment ng mas maraming vessels at aircraft na magpapatrolya sa exclusive economic zone ng ating bansa. Kukunin ang pondo na gagamitin dito mula sa allocated 2024 budget na nakalaan para sa Armed Forces of the Philippines. Ako kung mangingisda ako at yan ang kabuhayan ko, kukunin ako reservist, payag na payag ako talaga eh. Oo, walang problema doon kasi alam naman natin mga tol, di ba? Kapag ang Pilipino ay inaagawan na ng kanyang karapatan at inaagawan na ng kanyang teritoryo, mga tol, para saan pa yung magtahik-tahimik ka na lang. Wala nang safe na mga ganyan ngayon, di ba? Kasi ganun din naman eh, pag inagawan ka, mawawalan ka rin naman ng kabuhayan, mamamatay ka rin sa gutom eh, di ba? Pag ganun ang nangyari. At para naman doon sa mga nagsasabi na kailangan mas lakihan pa ang pondo para sa armas at sandatahang lakas, ay huwag kayong mag-alala, narinig na kayo ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner. Sabi po kasi ni General Bronner na kailangan natin mas palakasin pa at paramihin ang presensya ng kasundaluhan sa West Philippine Sea. At ito ay nangangailangan ng mas malaking pondo, kaya nakikiusap ang Armed Forces of the Philippines sa Kongreso na maglaan at magkaroon ng mas malaking alokasyon ng pondo para sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff, hindi tayo nakapokus lang dapat sa Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre. Kailangan nakatingin tayo sa buong larawan ng West Philippine Sea Tama at rin protektahan naman. lahat ng teritoryo natin dito. Tama rin naman. Isiniwalat din mga kaalyado na General Bronner na may nai-record silang 400 foreign vessel na illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. Ito, balikan natin eh. Ito yung drawing. Kailangan nakatingin tayo sa buong larawan ng West Philippine Sea at protektahan lahat ng teritoryo natin dito. Ayan o. Ito yung sa West Philippine Sea. Nasasakop kasi ito ng 200 nautical miles sa sa atin. Ito yung West Philippine Sea. Ngayon, etong guhit na to, ito yung sinasakop ng China. Hayop na yan. Grabe, no? Ito yung bansa nila, mga tol. Diba? Hanggang dito, kanila pa rin daw to. Oh, hanggang dito, kanila pa rin. Hanggang dito, kanila pa rin. Yan, oh. Dito banda yung Ayungin Shoal, eh. Yan, dito banda yun, eh. Diba? Kanila pa rin daw yan. Hayop na yan. Tingnan mo na. Anong natira sa atin? Ito. Yan na lang. Nakanang yan. Diba? Kaya ito, naipanalo natin yan sa, sa Permanent Court of Arbitration. Dapat ang sa China, ito lang din. Yung dito lang din banda.
Yan, dito lang din. Yan, sakop pa nila yan. Dito nga, andirito yung Paracel Island sa ano yan, Vietnam pa yun eh. 'Di ba? Dito banda yun eh. Pero sobrang laki talaga ng sinakop nila oh. 'Di ba? Ay nako, grabe. Isiniwalat din mga kaalyado na General Bronner na may nai-record silang 400 foreign vessel na illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. At ang mga vessel na ito ay tiniyak nilang mga Chinese militia na gumagalaw at kumikilos ayon sa utos ng Chinese Coast Guard. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang Chinese Coast Guard po ang highest body ng China sa pag-supervise at pag-command ng lahat ng kasundaluhan ng China. Ang misyon ng Chinese Coast Guard na kailangan gampanan ay maritime law enforcement, combat operation, at otorisado silang gumamit ng lethal force laban sa mga foreign vessels katulad ng Philippine Coast Guard. Dito nakalamang ang China mga kaalyado dahil nga komunistang bansa sila kaya di uso sa kanila ang mga rebelde. Di tulad ng Pilipinas na may NPA, MILF, MNLF, Abu Sayyaf at iba pa. Oh, pero sa sobrang tuso ng China, play safe din sila eh. Hindi sila gagamit ng puwersa at dahas kasi alam din nila mga kapatid na hindi lang basta-basta Pilipinas. Kasi kung Pilipinas lang, wala tayong kaalyadong bansa o wala tayong mga mutual treaty defense, mga ganon. Mga kapatid, talagang malamang matagal na tayong ginamitan ng puwersa niyan. Pero sila mismo nag-iingat din, no? Nag-iingat din sila sa mga kilos nila. Imagine mo na lang, bakit hindi nila ginagalaw yung BRP Sierra Madre? 'Di ba? Imagine mo na lang, bakit hindi nila pwedeng alisin yun kung talagang willing sila gumamit ng mga weapon nila? Bakit hindi nila magawang alisin yun? Total, kine-claim naman nila yun eh. 'Di ba nga, pag pumapasok ang mga PCG dito sa Ayungin Shoal, sinasabi nila, illegal daw tayong pumapasok sa kanilang teritoryo. 'Di ba? Illegal daw tayong pumapasok sa kanilang teritoryo. Pero yung BRP Sierra Madre 1999 nandoon na yon, may mga sundalong Pilipino rin doon. Bakit hindi nila ginagalaw? Kasi nga alam nila na kapag gumamit sila ng puwersa, inatake nila ang Pilipinas, nagsindi na sila ng mitya, makakalaban na nila pati ang US kasi nga kapag ang ano natin, ang usapan natin, yung agreement natin sa US na kapag ang Pilipinas ay inatake, to the rescue sila. So parang nagsimula na sila ngayon ng gera. So hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila, pati US na rin, which is yun din yung iniingat at iniiwasan nila, no. Kaya palagay ko hanggang tok lang yung mga ano nila eh, yung mga paggamit nila ng weapon. Tignan mo, inanon lang tayo. Water cannon yung ginagamit sa atin, di ba? Pero kung talagang gusto nilang gumamit ng puwersa, sampulan na nila yung BRP Sierra Madre doon. Walang kalaban-laban yun. Nabubulok na sa kalawang yun. Kaya nga nila hinaharang yung hinaharang yung mga resupply mission kasi natatakot sila kasi may mga building materials daw doon, may mga construction materials na baka ikukumpunihin pa yung barko, di ba? Kasi ang gusto nila, kusa na lang mabulok yun. Kusa na lang bumigay yun, gumuho yun, at lalamunin na lang ng kalawang yun kasi hindi na nga, pinipigilan nga nila yung pagre-repair eh. Ngayon, pag kusang bumigay yun, di ba, to the rescue sila, aalisin yung barko doon at pagkatapos magtatayo na sila doon ng mga base nila at hindi na makakabalik ang Pilipinas doon. Yun ang gusto nilang mangyari. At least yun, safe sila. Wala silang ginamit na puwersa kasi kusang gumuho yung BRP Sierra Madre. Yun ang gusto nilang mangyari, di ba? Sa China po ay walang mga ganyan. Kaya nakafocus lang talaga ang China sa external security ng kanilang bansa, especially nga sa South China Sea. At dyan nadehado ang Pilipinas dahil sa atin, sa bansa natin, hindi lang external security ang kailangan bantayan. Dahil pati ang mga kapwa natin Pilipino na rebelde ay kailangan paglaanan ng pansin ng Armed Forces of the Philippines ng ating bansa. Yun nga lang, may mga pasaway kasi talaga eh, mga pa-estudyante, diba? Mga namumundok na rin yung iba. So hanggang dito na lang mga kaalyado ang latest update natin. Shoutout nga pala kay Sir Rex Saya ng Batangas. Alright mga kapatid, anong masasabi mo dito sa video na panood natin? Ikaw, pabor ka ba doon sa binabalak ng AFP na magkaroon na din daw ng maritime militia? Yung mga mangingisda, ite-train na rin daw sila para mag-reservist, mga tol. At kung ikaw ay isang mangingisda rin, mga tol, ikaw ay sasama ba? Papayag ka ba? Pwede ka mag-comment sa baba, pwede ka maglagay ng iyong opinion at komento. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa akin ngayon sa ating pagko-comment at pagre-reaction. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.